10th place pa pala to, bar, oh. Ika-10th top notcher pala itong si Attorney Ronil. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinisiraan nila yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Alam nyo kung ano ang mga issue nila? Yun daw AMLAC Executive Director, si Attorney Ronil Binaventura. O ngayon, yan naman ngayon ang inaatake nila. Inaatake na naman nila yung AMLAC. Sabi nila, yung Anti-Money Laundering Council daw ay nagpagamit sa administrasyon. Bias daw ang AMLAC. Itong bagong direktor daw na ito ay ka-appoint lang effective April 14, 2026. Kaya nakakaduda daw ang timing. Yun mga kabunyog, yun yung yan yung akusasyon nila ngayon. Yun naman ang ngayon, makikita mo sa social media, makikita mo ganun yung kanilang naman ngayon, narrative. Si Attorney Ronil Binaventura daw ay bias. Nagpapagamit daw sa administrasyon, nagpapagamit daw dito sa impeachment na to. At sa kaka-appoint lang umano nito, nitong effective ng appointment niya, April 14. Kaya nakakaduda daw Nakakaduda. Alam niyo ang sagot diyan? Ay ito namang kampo ni Sara Duterte, lahat na lang pinagdududahan. 'Di ba? Napakabait nga nung 'di ba? Napakabait nung ni Attorney Ronil Binaventura. Hindi naman mayabang. 'Di ba? Napaka-relax niya magsalita. Sa totoo lang, believe ako doon. Ngayon, nalaman ko yung background. Alam niyo pala ang background niya, mga kabunyog? 10th placer pala siya sa bar noong 2015. Wow. Matindi Napapasa lang sa bar 2015, batang-bata. Pang-10, 10th placer. Sasabihin niyo, sus naman, 10th placer lang naman pala. Pero alam niyo mga kabunyog, kung saan siya nag-graduate ng law? Sa Bulacan State University. Bulacan State University, hindi UP, hindi Ateneo de Manila, hindi San Beda. Graduate siya ng Bulacan State University. And yet ano siya? 10th placer sa bar noong 2015. Di magaling. Tahimik, hindi nga mayabang. Mas mayabang pa sila Marcoleta dyan Pero napakatahimik, napaka-relax lang. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, ngayon na naman, sinisiraan na naman nila itong si Attorney Ronil Binaventura. Tapos, nung nag-aaral pa pala ito ng abogasiya, magna cum laude, class valedictorian. Class valedictorian. Ako, nung nag-aaral ako ng law, class valedictorian din ako. Pero hindi ako magna cum laude. Hindi ako magna cum laude. Pangalawa, hindi ako placer sa bar. Ay, magaling ito. Magaling ito si ako, University of the East. Pero ito, Bulacan State University, pero 10th placer sa bar. Saludo ako dito. Napaka-relax, napaka niya. Saka naman siya Hindi naman siya yung tipong sa tingin habang nagsasalita siya, lang naman siya, ginagawa niya lang yung trabaho niya Sinugpi na sila sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Siyempre may power ang Congress niyan. So sumunod sila sa subpina. Alam nga namang hindi nila sundin yan. May subpina powers ang Congress. Alam niya yan. Kasi placer siya sa bar. Pang-10 nung 2015 bar. Tapos ngayon, sasabihin nila, daw? Hindi, napakagaling nung AMLAC. Napakagaling nung AMLAC na yun. Ngayon, ang issue nila, in-appoint lang daw nung April 14. Diyan sila nagkakamali. Ni-research natin, itong si Attorney Ronil Binaventura, in-appoint siya April 15. Pero ang dami niya ng pinagdaanan, dati na siyang galing sa dati na rin siya sa AMLAC. Dati na rin siya galing sa AMLAC. Binalik na lang uli siya. Ito mga kabunyog ang history niya. 10th placer siya sa 2015 bar. Class valedictorian siya. Magna cum laude sa Bulacan State University College of Law. May Master of Corporate Law siya sa University of Cambridge. First class honor siya. Saka Sims Prize for Educational Achievement. Mayroon din siyang Master of Arts sa Philosophy sa University of the Philippines, Diliman.
mayroon din siyang AB Psychology, Bachelor of Arts degree Psychology sa UP Diliman na naman. Ito yung kanyang before his appointment, Binaventura served as acting deputy director of the AMLAC from 2020 to 2023. So ibig sabihin, dati na siyang nasa AMLAC 2020 to 2023, acting deputy director. Kaya ito namang mga DDS, ang nakikita lang nila, ka-appoint lang daw ngayong April 14. Dati na pala siyang nasa AMLC 2020 to 2023, acting deputy director. Tapos dati din siyang legal officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Associate Solicitor 3 ng Office of the Solicitor General. Dati rin siyang Vice President ng isang fintech company. Kaya ang requirement sa Republic Act 9160, ang AMLAC Executive Director must be a member of the Philippine Bar, at least 35 years of age, and of good moral character, unquestionable integrity, and known probity. More than complied niya ito. So, yan mga kabunyog, mga kababayan, yung mga nagsasabi na in-appoint lang daw siya ngayong April 14, dati na siyang nasa AMLAC, acting deputy director na siya noong 2020 to 2023. Umalis muna siya, nagtrabaho siya sa ibang trabaho, binalik uli ngayong April 14. Makikita mo naman sa kanya, hindi naman siya yung mayabang, hindi mahambog. Hindi naman siya yung tipong magpapagamit Di ba? Kaya ewan ko, itong mga kampo ni Sara Duterte, itong mga DDS, wala na namang makuhang issue, sinisiraan na naman si Attorney Ronel Binaventura. Ganyan itong mga DDS Sa halip sagutin yung mga issue talaga, yung 6.7 billion na transactions, sa halip sagutin yon, wala, sinisiraan nila si Attorney Ronel Binaventura. Kaya ano nyo mga kabunyog, mga kababayan? Grabe itong mga DDS na to. Parang akala mo bigla na lang in-appoint ngayon lang na April 14. Ay dati na pala siyang acting deputy director ng AMLAC taong 2020 to 2023. Saka magaling. Binasa ko naman sa inyo yung yung record niya. Magaling talaga. Saka makikita nyo naman yung Saka ganito, ano ang ginawa ni Attorney Binaventura at saka ng Kamara? Para hindi ma-technical, hindi nila binukas yung mga accounts ni Sara. Hindi rin nila binuksan yung mga accounts ni Manasseh Carpio. Hindi accounts ang binuksan. Wala silang ayaw nilang ilabas yon kasi magiging issue ang Bank Secrecy Law. Baka exempted sa Bank Secrecy Law ang impeachment. Pero ayaw nilang pag-usapan yung issue na yon. Ang diniscuss na lang nilang issue yung mga suspicious transactions at saka mga covered transactions. Kasi within sa power ng ng AMLAC yon. Ang ginawa ng Kamara, ang ginawa ng Justice Committee, sinubpina ang AMLAC yung mga records na mayroon sila tungkol sa mga suspicious transactions at covered transactions tungkol kay Sara Duterte, kay Mans Carpio. Without necessarily i-divulge yung mga laman ng mga accounts. Hindi. Ayaw ng AMLAC yon. Na lang, yung suspicious transactions lang at saka mga covered transactions. Yun lang ang linabas. Pero yung laman talaga ng accounts, hindi yon. Nagkasundo naman yata yung Justice Committee at saka yung AMLAC, wag nating ilabas yung accounts. Saka na lang yon. Ito lang, suspicious transactions at saka covered transactions. Kaya lang, dun pa lang sa suspicious transactions at saka covered transactions, 6.7 billion na. Ay lalo na siguro pag pinakita na yung laman talaga ng mga accounts ni Sara, ni Manasseh Carpio, lalong matindi yun, mga kabunyog. Kaya lang, napagkasunduan nila na wag nang umabot doon. Wag nang umabot kasi magiging issue pa yan sa Korte Suprema. Kaya hindi nila tinatch yung mga accounts. Pwede yon. Pwedeng i-assert ng Kamara yon na within sa powers yon ng Justice Committee. Kaya lang, magiging na namang issue yan sa Korte Suprema. So para hindi maging issue sa Korte Suprema, yung within lang sa powers ng AMLAC na hindi naman mabubuksan yung mga bank accounts ni Sara at ni Mans Carpio,
So ang ibinigay lang ng AMLAC yung suspicious transactions saka covered transactions. Pero yung laman talaga ng mga bank accounts hindi ka pinag-usapan kahapon. Mas matindi yun kung ang pinag-usapan ay yung mga ano talaga. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Kaya nga, Mabsat, na talagang sinisiraan nila si Kans, Executive Director Beneventura, Mabsat, no? Na, kaka-appoint lang. Puta, ang tagal na, 2020 pa nandyan sa AMLAC.